Welcome, everyone. This lecture covers the fundamental concept of the accounting equation, assets equal liabilities plus owner's equity. This equation forms the foundation of double-entry bookkeeping, ensuring financial statements remain balanced and accurately reflect a company's financial position. Okay, now, let us begin with the basic accounting model. The accounting equation, the basic accounting model. The basic accounting model, also known as the accounting equation, is the foundation of double-entry bookkeeping. It is expressed as assets equals to liabilities plus owner's equity or pwede din na assets minus liabilities equals to owner's equity. Ano-ano ang mga components ng accounting equation? Una ay ang assets, so ano itong mga assets na ito? These are resources owned by a business that have economic value and can provide future benefits. Halimbawa, kabilang dito ay ang cash, inventory, property, and equipment. So ito yung mga pag-aari ng isang entity. Pangalawa ay ang liabilities. Liabilities are obligations or debts that a business must pay to others, such as loans, accounts payable, and mortgages. Sa madaling salita, ito yung mga pagkakautang ng isang business. Then third is the owner's equity. Equity is also known as shareholders' equity or net assets. This represents the owner's claims on the assets of the business after all liabilities have been deducted. It includes invested capital and retained earnings. In short, ito yung net interest ng owners at the time of liquidation. So how it works? Paano gumagana itong tinatawag nating accounting model? Sa double entry bookkeeping, every financial transaction affects at least two accounts. Ibig sabihin, at least one debit and one credit account sa bawat entry ang maaapektuhan to maintain the balance of the equation. For example, purchasing equipment with cash decreases cash as an asset and increases equipment as another asset, keeping the total assets unchanged. Or, di kaya ay, sa bawat dagdag sa assets, dapat may dagdag din either sa liabilities or sa equity. Sa bawat kabawasan sa asset side dapat may ibabawas din either sa liabilities or sa equity section. So, balance pa din ang equation. Maaari din na ang dagdag at bawas ay mangyayari lang sa iisang side gaya ng asset side. Example, increase in assets and decrease in another assets. And, same kung ito ay mangyayari sa side ng liabilities and equity para manatili ang balanse ng equation. Example, increase in either liability or equity account and decrease in either liability or equity account. Ito yung tinatawag na mirror image ng basic accounting model. Halimbawa, tingin tayo sa illustration para mas maliwanagan. Ang basis or model ng accounting equation ay may hahalintulad sa isang timbangan o weighing scale upang mas madaling maunawaan. Katulad ng isang timbangan, kung saan ang dalawang parte ay dapat na magkapantay upang masabing balance. Ang accounting equation ay laging kailangang balanse. Ang kaliwang bahagi o mga assets ay dapat palaging katumbas ng kabuuan ng kanang bahagi o ang pinagsamang mga liabilities at equity. Sa bawat transaksyon, tulad ng pagdagdag ng timbang sa isang panig ng timbangan na nangangailangan ng katumbas na timbang sa kabilang panig upang manatiling balance. Ang bawat financial transaction ay nakakaapekto sa hindi bababa sa dalawang account, or at least one simple entry, upang mapanatili ang balanse ng accounting equation. Kapag sinabi natin na one simple entry, at least one debit at one credit account ang maapektuhan. Ang accounting equation ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng financial condition ng entity sa anumang oras, tulad ng kung paano nagpapakita ang isang timbangan ng eksaktong timbang. Makikita kung ano ang pag-aari ng business o mga assets, ano ang mga utang nito o mga liabilities, at ano ang natitira para sa may-ari or kanyang equity. To sum it up, ang basis or model ng accounting ay parang isang timbangan na kailangan laging balanse upang masigurado fair presentation ng financial statements, at magbigay ng malinaw na pagtingin sa financial condition ng isang business.
Dumako naman tayo sa tinatawag na T-accounts. Ang T-accounts ay isang visual representation na ginagamit sa accounting upang mas madaling maunawaan at masubaybayan ang mga transaksyon sa bawat account. Ito ay tinatawag na T-account dahil sa anyo nitong katulad ng letrang T. Mga bahagi ng T-account. Una is account title. Ang account title ay nakalagay sa upper part ng T-account upang malaman kung anong account ang i-represent ito. Halimbawa, cash, accounts receivable, accounts payable, at iba pa. Next is debit side. Ito ay nasa kaliwang bahagi o left side ng T-account. Ang mga amount na nadaragdag o ibinabawas mula sa account ay inilalagay dito depende sa type ng account kung ito ba ay under sa assets, liabilities or equity accounts. Laging tandaan na hindi ibig sabihin na kapag debit ay ito ay dagdagan, at kapag credit ay babawasan. Ang pagdagdag at pagbawas ay nakabase sa normal balance ng isang account. At yan ay ipapaliwanag natin mamaya. Next is credit side. Ito ay nasa kanang bahagi o right side ng T-account. Katulad ng debit, ang mga halaga o amount ay inilalagay dito depende sa uri ng account at uri ng transaksyon. Ang tatandaan lang muna natin dito ay, kapag left side, debit side. At kapag sa right side naman ay, credit side. Uulitin ko, walang kinalaman ang pag-increase or decrease sa either debit or credit side, dahil nakadepende yan sa normal balance ng isang account na ipapaliwanag natin mamaya. The double entry system, debits and credits. Sa accounting, ang normal balance ng isang account ay tumutukoy sa uri ng balanse either debit o credit na inaasahan sa account na iyon. Ito ay batay sa kung paano nadaragdagan o nababawasan ng account na iyon. Okay, listen carefully at ipapaliwanag ko ang mga normal balance ng bawat uri ng account kapag mga assets. Ang normal balance ay debit. Ito ay pagtaas or increase kapag ito ay naka-debit. Halimbawa, kapag nadaragdagan ang cash mula sa benta, idinaragdag ito sa debit side ng cash account. Samantala, pagbaba naman or decrease kapag credit. Halimbawa, kapag nagbayad ng utang gamit ang cash, ibinabawas ito sa credit side ng cash account. Dumako naman tayo sa liabilities. Ang normal balance ay credit. Ito ay pagtaas or increase kapag naka-credit. Halimbawa, kapag kumuha ng loan, idinaragdag ito sa credit side ng loan payable account. Samantala, pagbaba naman or decrease kapag ito ay naka-debit. Halimbawa, kapag nagbayad ng utang, ibinabawas ito sa debit side ng accounts payable account. Dito naman sa owner's equity, ang kanyang normal balance ay credit, kapareho ng sa may liabilities. Ito ay tumataas or mag-increase kapag naka-credit. Halimbawa, kapag nagdagdag ng puhunan ang may-ari o may kita, idinaragdag ito sa credit side ng owner's equity account. At ito naman ay bumababa o mag-decrease kapag naka-debit. Halimbawa, kapag nag-withdraw ang may-ari ng pondo mula sa business niya, ibinabawas ito sa debit side ng owner's equity account. Sa income account naman, ang normal balance niya ay credit, so, dito siya mag-increase na side. Halimbawa, kapag may kita o benta ang business, sa credit side natin dinadagdag. Bali kapareho nito ng normal balance ang owner's equity. Dahil at the end of accounting period, kung mas mataas ang total credits kaysa sa total debit sa income statement, ibig sabihin, merong na-earn na income. At ito ay i-close natin as addition sa owner's equity account. Sa expense account naman, ang normal balance niya ay debit, ibig sabihin, dito siya mag-increase, at mag-decrease naman kapag ma-credit. Kung mapapansin nyo, ay kontra-normal balance ito owner's equity account. At the end of accounting period, kung sa income statement, ay mas mataas ang debits kaysa credits, ibig sabihin ay naka-incur ng loss ang entity dahil mas mataas ang expenses kaysa sa income. At ito ay i-close as deduction sa owner's equity account. Normal balance of an account. Ito ang dapat ninyong pinakatatandaan. Dapat ay memorize ang normal balance para hindi mahirapan mag-analyze ng transaction.
To sum it up, kapag mga assets account, may normal na balanse na debit, nadidagdagan sa debit side at nababawasan sa credit side. Kapag sa liabilities accounts naman, may normal na balanse na credit, nadidagdagan sa credit side at nababawasan sa debit side. Sa equity accounts naman, may normal na balanse na credit, nadidagdagan sa credit side at nababawasan sa debit side. Sa income accounts, may normal na balanse na credit, nadidagdagan sa credit side at nababawasan sa debit side. At ang panghuli, mga expenses accounts, may normal na balanse na debit, nadidagdagan sa debit side at nababawasan sa credit side. Ang pag-alam sa normal balance ng bawat account ay mahalaga sa pagtiyak na ang financial statements ay fairly presented. Ang pag-unawa kung saan nagdadagdag at nagbabawas ng mga amounts ay nagpapanatili ng balanse sa accounting equation na mahalaga para sa integridad ng financial reporting. Thank you.